Umapaw na ang pinakamahabang ilog sa Mindanao at isinailalim na rin sa state of calamity ang 4 na bayan sa Agusan del Sur. Dahil sa masungit na panahon, nakatutok live si Trisha Zafra. Trisha. Mel, andito tayo sa Barangay Lucena, sa bayan ng Prosperidad, dito sa Agusan del Sur. Kung makikita ninyo, yung kalsada sa aking likuran, sirang bahagi yan ng kalsada rito na hanggang sa mga oras na ito ay lubog pa rin sa baha. Inibutan kasi ito ng umapaw na ilog. Hanggang ngayon ay hanggang tuhod pa rin ang baha rito at hindi ito nadaraanan ng maliliit na sasakyan at ilan sa ating mga kababayan ang stranded pa rin dito sa area. Samantala, Mel, sa bayan naman ng La Paz, hindi inakala ng ating mga kababayan doon na ganun ang sasapitin ng kanilang lugar. Ngayon lamang daw kasi sila nasalanta. Naging malawak na tubigan ng ekta-ektaryang palayan at sagingan sa La Paz, Agusan del Sur. Sa La Paz, pinakamatindi ang pinsala ng pagbaha kahapon, bunsod ng walang tigil na pag-ulan noong Miyerkules, tulad na lang ng Barangay Sagunto. Sa lakas ng agos ng tubig, hindi lamang nawasak ang mga bahay dito sa Barangay Sagunto, kung hindi tuluyan silang naalis sa kanila mismong kinatatayuan. Tulad na lamang rito sa lugar na aking kinalalagyan. Itong sementong ito, meron dito nakatayong bahay pero dahil sa lakas nga ng agos ng baha, napunta roon yung buong bahay. Hindi raw bababa sa 400 mga tahanan ang tuluyang nawasak dito sa Barangay Sagunto. Wala kami makain, kaya walang damit, banig, tapos kaldero. Walang naisan pa na gamit? Wala lahat. Ang sakit-sakit sa pakiramdam na nawala yung bahay mo in just a day. The good thing is my parents are they're safe. Tinangay rin ng tubig ang konkretong bakod ng Sagunto Elementary School, pati pader at kisame ng classrooms bumigay. Hindi rin bababa sa 1,000 ang inilikas sa 13 binahang barangay sa La Paz. Ang ilan sa tabing kalsada lumikas. Yung mga palayan, lubog sa lahat sa na tubig, bago pang tanim. Hindi kami nakahanda, ma'am. 48 years na ako dito sa La Paz. Ngayon lang nangyari ito. Ayon sa PDRRMC, dati nang bumabaha sa Agusan del Sur pero ngayon lang sa La Paz at karatig bayan ng Loreto. Isinailalim na sila sa state of calamity kasama ang mga bayan ng San Ruiz at Talacugon. We could say that this is due to climate change. This is unusual May ito sa environmental natin practice. Dati pagkakaalam ko puro puro forest. Ngayon halos wala ka na makikita kahoy. Dahil sa pag-ulan, umapaw ang pinakamahabang ilog sa Mindanao, ang Rio Grande de Mindanao. Binaha ang mga kalapit na barangay na sakop ng 3 lalawigan. Kabilang na ang Cotabato. Kitang-kita mula sa himpapawid ang lawak ng pagbaha sa maraming bahay at kalsada. Ang lakas ng current papasok sa as far as Kabasalan. So yan ang nakakaalarm sa amin. Napilitang lumusong ang mga residente. Marami ring taniman ang nalubog sa baha. Sa Maguindanao, binaha ang 22 barangay mula sa 2 bayan. Ang ilang pamilya sa gilid na lang ng kalsada lumikas. Binaha rin kasi pati ilang paaralan na magsisilbisa ng evacuation center. Napalusong din sa baha ang mga motorista sa Zamboanga City. Agad na kinansela ang klase mula preschool hanggang high school sa lungsod. Mel, nananawagan yung mga kababayan nating nasalanta rito ng pagkain, ng materyales para kanilang muling maitayo yung kanilang mga tahanan at tulong para sa kanilang kabuhayan. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng La Paz na meron silang sapat na pondo para mabigyan nila muli ng mga binhi yung mga magsasaka na napinsala yung kanilang pananim. Ang magandang balita, kahit papaano sa kabila ng mga nangyari ay wala pang napapaulat na casualty dahil sa pagbaha. Mel? Maraming salamat sa iyo, Trisha Zafra.